Kaya talagang ang nagsasuffer ngayon ay hindi lamang ang mga operator at mga driver at mga jeepney, kundi lahat ng publikong transportasyon at siyempre yung ating mga mamamayan. Patuloy ang pagtaas sa presyo ng kada litro ng langis buhat ng sumiklab ang tensyon sa Middle East. Ngayong linggo, aabot na sa 87 pesos hanggang 120 pesos ang kada litro ng gasolina, 120 pesos hanggang 170 pesos naman sa kada litro ng diesel at 157 pesos hanggang 177 pesos sa kada litro ng kerosene. Sa naunang pahayag ng Department of Energy, kung sakali mang matigil ang giyera sa gitnang silangan, hindi pa rin babalik agad sa dati ang presyo ng mga produktong petrolyo. Kasi if ever it goes down, it will take longer. It will not be 1 month. Kung gaano kabilis ang pag-akyat ng presyo, hindi ganun po kabilis yung pagbaba ng presyo. In fact, it will be way, way slower because ang damage po ng gera na to ay sobrang, it goes beyond the war na ngayon. Iba na yung epekto niya. Kaya I do not expect it to go down as fast as it went up. Sinang-ayunan din ni Secretary Garin ang pahayag ni dating Energy Secretary Jericho Petilla na wag nang asahan na babalik pa sa dating presyo ang kada litro ng petrolyo. So ngayon po, 80% of the supply of the world supply of oil is the one that's left. Ang 20% we have to see after the war pa kung paano sila magre-recover. So there is a structural change already in the oil industry. Kaya I would go along with the point of former Secretary Petilla. At dahil sa patuloy na pagtaas sa presyo ng produktong petrolyo, may posibilidad na ang mga pampublikong sasakyan na ating sinasakyan ay igarahe na lamang dahil sa lumipat na sa ibang hanap buhay ang mga driver nito. Pag hindi ito naampat, hindi napigil itong mga pagtaas ng presyo ng petrolyo at walang ginawang hakbang ang gobyerno, ay talagang sabi nga natin, kusang mawawala yung ating public transport. At sa ngayon ay halos sa pagtiningnan natin nasa 15 to 20% na yun talagang huminto ng biyahe at naghanap ng ibang kabuhayan. Yung iba naman ay nagbawas ng oras ng kanilang pamamasada. Kaya't nararapat na rin na suspindihin muna ng pamahalaan ang ipinatutupad na buwis na ipinapataw sa langis. Pero para mas makatulong, tanggalin nila yung buwis sa produktong petrolyo para hindi lamang yung isang sektor ang makinabang, kundi makinabang din yung ating mga mamamayan. Matanggal lang nila yung 25 pesos per liter sa presyo ng diesel. Ang epekto po niyan ay pagbaba ng mga bilihin at kahit papaano ay makakasabay yung maliit na kita at sahod ng ating mga manggagawa, ng ating mga mamamayan. Pero mas maganda po yung wag na sila magbigay ng ayuda. Kasi mas maganda po yung tax na lang, tanggalin nila yung tax na yan, sir. Ang laking bagay niyan. Para at least hindi lang driver o hindi lang driver yung makinabang sa ayuda. Lahat po, pati pasahero, makikinabang po. Hiling naman ng jeepney driver na si Joan Silvestre. Sana ay payagan na rin ng pamahalaan ng pagkakaroon ng dagdag singil sa pamasahe. Taas basahe siguro, kahit pa paano, kahit gawin muna nilang 15, kaya madagdagan mo lang yung kita ng driver kahit pa paano. Kasi dati, kahit pa paano, dumikita kami 1,000. Ngayon, wala. 180 nga lang nawi ko kapon. Wala talaga, pahirapan talaga ngayon. Kaya lang, ang panawagan ko lang sa gobyerno, sana gumawa naman sila ng paraan para mabawasan din yung hirap ng driver, hindi yung puro na lang sakripisyo ang masaririnig nila sa driver. Pabor naman ng ilang pasahero sa hiling na dagdag pamasahe bilang tulong na rin sa mga driver. Parang tulong na lang din sa kanila yun. Ngayon lang naman kasi ngayon ang buhay ngayon kasi gasolina. Kaya okay lang naman, walang kaso yun. Okay lang. Pwede, pero dapat taasan din yung sweldo ng mga manggagawa. Kasi hindi naman nakama yung sweldo natin na ganun lang ang di ba? Magkano bang minimum wage ngayon, di ba? 690. Oh, dapat kahit 1K man lang sana para mabuhay tayo. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.